Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang historical film patungkol sa tangkang pagsakop ng Tang Dynasty sa kaharian ng Goguryeo na napigilan ng isang maliit na fortress na umabot sa 88 araw na digmaan. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2018 na pinamagatang The Great Battle. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Noong 645, ang Tang Dynasty Emperor Taizong na tinatawag ding God of War ay inatake ang Goguryeo na pinamumunuan ng emperador na si Li Shimin kasama ang 200,000 army, habang ang general ng Goguryeo na si Yon ay nagpadala din ng 150,000 sundalo para harapin ang mga ito sa digmaan. Isa si Samul sa pinuno ng cadet na kasama sa labanan hanggang sa nalagay sila sa alanganin ng ilabas ng emperador ang mga nakatago niya pang army na halos umubos sa mga kawal ng Goguryeo. Dahil doon napilitan na ang general na umatras na sa laban, sinabi ng kasama nilang babaylan na nakita na niya sa hinaharap ang pagkatalo nila. Matapos ang labanan, 10,000 kawal na lang ang nakaligtas sa kanila. Dala-dala ni Samul sa pagtakas ang kaibigan niyang napatay din sa laban. Samantala bihag na ngayon ng Tang Dynasty ang babaylan na dala-dala ang pana ng nagtatag ng kaharian ng Goguryeo na si Haring Jumang, ngunit walang sino man ang may kakayahan na makakagamit ng pana kundi si Jumang lang. Balak ng atakihin ng emperador ang Kapitolyo ng Goguryeo matapos matalo ang iba pang fortress na malapit sa border ngunit mayroon pa daw isang natitirang maliit na fortress. Ito ay ang Ansi Fortress na pinamumunuan ni Commander Yang na may dating kaugnayan sa babaylan. Agarang inutos ng emperador ang pag-atake sa Ansi at isunod ang pagsakop sa Kapitolyo. Sa ibang eksena, nagmula si Samul sa Ansi kaya ito ang binigyan ng general ng misyon na pumunta sa Ansi upang patayin si Yang Manchun dahil sa hindi pagsunod sa utos niya na magpadala ng reinforcement sa laban kaya natalo sila sa digmaan. Inaalala naman ni Samul ang mamamayan ng Ansi dahil patungo na doon ang Tang Army. Sinabi ng general na hanggat sumusunod sila kay Yang ay pati sila traidor sa bansa. Hiniling niya kay Samul ang kamatayan ni Yang gamit ang punyal nito. Nangako naman si Samul na hindi niya ito bibiguin. Kinabukasan pabalik na ng Kapitolyo ang general kasama ang mga natitirang sundalo habang tinatahak naman ni Samul ang daan patungo sa Ansi Fortress. Habang nagpapahinga ito sa gubat may nakita siyang 2 sundalo na gustong sumama sa kanya patungo ng Ansi. Binalaan ito ni Samul na patungo na doon ang Tang Army. Gusto daw nilang lumaban kasama ang Ansi kaya isinama na niya ang mga ito. Nang malapit na silang makarating may nadaanan silang humihingi ng tulong, agara namang tinulungan nila itong may tulak ang kariton upang makaahon sa pagkakabaon sa putikan. Pagkatapos hiniling ni Samul na sumabay sa kanila patungo ng Ansi upang makilala ang commander, nagpakilala ang lalaking tinulungan nila na siya si Commander Yang ng Ansi na ikinagulat ng mga ito. Pinasuri ng commander ang mga kabayo ng mga ito dahil hinala niyang padala sila ng emperador para mag-espiya. Nang mabisto ang 2 sundalo na mga espiya nga ng emperador ay agaran silang pinatay ni Suji ang kanang kamay ng commander habang itinatanggi naman ni Samul na isa itong spy. Binanggit niya ang angkan niya sa Ansi kaya pinadakip na lang ito ng commander upang maimbestigahan. Ang Ansi ay napakaliit lang na nasa gilid ng bundok pero mayroon itong napakataas na pader. Mapayak lang ang pamumuhay nila dito ngunit nagkakaisa ang lahat dahil sa pamumuno ng commander. Madalas lang nagtatalo ang pangkat ng 2 mandirigma na si Poong at Hualbo pero madali lang itong naaayos pag nakita na nila ang commander. Nang gabing yun inalam ng commander kay Samul kung bakit ito bumalik ng Ansi na may maayos na itong kinabukasan sa Kapitolyo. Dinahilan na lang ni Samul na nang malaman niyang patungo na rito ang Tang Army ay hindi niya matiis na manood na lang dahil ang Ansi ay tahanan niya rin. Dumating din ang nakakakilala kay Samul kaya hinayaan na ito ng commander sa pag-asang maganda ang hangarin nito sa pagbabalik niya. Pagkatapos nagkaroon ng salo-salo ang bawat pinuno ng pangkat ng fortress at ipinakilala si Samul sa lahat at binigyan din ito ng commander ng katungkulang magdala ng watawat niya sa laban na palatandaan kung nasaan ito upang lumaban na kasama nila bilang mamamayan ng Ansi. Kinalaunan, nang balak ng isagawa ni Samul ang misyon niya sa pagpatay sa commander, nakita niya itong binisita ang kanayo nila na bagong panganak na tila ba malayo sa inaasahan niyang pagkatao ng commander. Lalo na tuloy naguguluhan si Samul kung anong klaseng tao ba talaga si Yang Manchun para sa mamamayan ng Ansi,
Sinabi sa kanya ng kakilala na hindi daw matatawag na fortress ang Ansi kung wala ang commander. Mayroong kapatid na babae si Yang na nagngangalang Becca, subalit palagi itong palihim na nakikipagtagpo kay Paso, ang kapitan ng kabalyero ng fortress. Hindi naman tutol ang commander sa kanila, gusto niya lang matapos na muna ang digmaan bago ituloy ang pagmamahalan ng dalawa. Bigla namang tumunog ang hudyat nang may paparating sa labas ng fortress. Nakita nila ang ilang tauhan ng emperador na umaaligid. Agarang pinahanda ng commander ang lahat ng kasundaluhan sa pagdating ng emperador. Habang inihahanda ni Samul ang watawat na dadalhin niya sa labanan, gustong makita ng commander ang dagger niya at hiniling na ipagbalbas muna siya gamit ito. Naisip ni Samul na ito na ang pagkakataon niyang masagawa ang misyon, ngunit hindi niya kayang gawin. Sinubukan lang pala ito ng commander dahil alam niyang padala ito ng general upang tapusin siya. Gusto naman itong patayin ni Suji pero pinigilan ito ni Yang dahil isa pa din itong mamamayan ng Ansi. Kinalaunan paglabas ng commander, handa na rin ang lahat ng mga kasundaluhan niya na protektahan ng fortress. Maya-maya pa dumating na ang Tang Army na may kabuoang 500,000 kasama ang emperador. Nagbigay ng maiksing talumpati si Yang sa mga kasamahan na lumaban hanggang sa huli para sa lahat ng mahal nila sa buhay na umaasa sa kanila at para sa Ansi. Doon nagkaroon ng lakas ng loob ang lahat ng kawal na lumaban sa napakalaking puwersa ng Tang Dynasty. Humanga naman ang emperador sa tapang niyang pero minamaliit niya pa din ito laban sa hukbo niya. Sinabi ng emperador sa army niya na gawin nila ang lahat ng naisin nila sa fortress at agarang inutos ang pag-atake. Nagsimula nang umatake ang Tang Army gamit ang pagpapalipad ng malalaking bato sa pag-aakalang mapabagsak nila ang pader ng fortress. Hindi inasahan ng emperador na wala ni isa sa bahagi ng pader ang napabagsak nila sa pag-atake. Sumugod na ang napakadaming Tang Army habang pinapaulanan ang mga ito ng pana mula sa fortress. Nagawa nilang makapaglagay ng hagdanan upang makaakyat pero may inihanda ang commander para pigilan ang mga ito. Sunod namang nagdala ng malalaking hagdanan ang mga kalaban kaya nagawa nilang makaakyat sa pader. Doon na nakipaglaban ang mga kasundaluhan ng Ansi upang pigilan silang makapasok, maging ang commander ay sumali na rin sa laban ngunit masyado silang marami kaya tinawag na niya ang pangkat ni Becca at Paso upang tumulong na din na pigilan sila. Nagawa ding masira ng mga kalaban ang gate ng fortress at napasok ang loob. Inakala ni Samul na tuluyan na silang mapapasok ng mga kalaban. May nakahanda palang patibong ang commander upang makulong ang mga ito at doon na din napatay. Pagkatapos nagtulong-tulong ang lahat na itinulak ang mga kalaban na mahulog sa pader, saka nagpalabas ang commander ng gamit na nagpabagsak sa lahat ng hagdanan ng Tang Army. Hindi makapaniwala ang emperador na matatalo ang hukbo niya sa napakaliit na fortress kaya agaran na niyang pina-atras ang army. Masayang-masaya ang mga mandirigma ng Ansi na nagawa nilang manalo sa laban habang hindi naman makapaniwala si Samul kung paano iyon nangyari. Matapos ang laban, pauwi na ang lahat para magpahinga. Nagtataka si Samul kung bakit hinahayaan lang siya ng commander na alam naman itong pinadala ito ng general. Sinabi sa kanya niyang na kahit patayin niya pa ito magpapadala lang ulit sila ng iba upang tapusin ang buhay niya. Biglang napanaginipan ni Samul ang general, pinuntahan niya ang commander para alamin kung bakit hindi ito nagpadala ng reinforcement sa utos ng general. Sinabi niyang nawala silang laban sa Tang Army sa kapatagan, para lang silang nagpakamatay kagaya ng nangyari noon sa kanila. Sinisisi ito ni Samul kung bakit namatay karamihan sa mga kasamahan niya. Isa daw itong duwag na nagtatago lang sa laban. Sinabi niyang na hindi importante sa kanya ang utos ng general dahil mas importante sa kanya na protektahan ang fortress. Nagsimula na namang umatake ang Tang Army, nang ipaalam ito ni Suji sa commander na abutan niyang pinagtatangkaan ni Samul ang commander. Pinigilan naman ito ni Yang at unahin daw muna ang mga kalaban. Gumamit ng matataas na tore ang Tang Army kaya nakakalamang sila ngayon sa pag-atake at dahil doon napasok nila ang fortress, tiwala ang emperador na matatalo na nila ngayong gabi ang Ansi. Natulala na lang si Yang nang makita ang sitwasyon na tila ba matatalo sila pag nagpatuloy na makapasok ang mga kalaban. Tinawag ito ni Samul kaya agarang inutos ng commander sa kawal na kumuha ng mga nakabalot na langis at sumali na din sa pakikipaglaban. Nang handa na ang langis ay pinahagis niya ito sa mga kawal at pinatamaan ng pana na dahilan ng pagkakasunog ng mga tore. Ikinagulat ng emperador nang makita niyang tinutupok na ng apoy ang mga tore. Muntikan na ding mapatay ang commander kung hindi ito nailigtas ni Samul mula sa mga kaaway. 3 araw bago nagising si Yang, alam na din ng lahat na si Samul ang nagligtas sa commander.
hindi naman umatake ang emperador habang tulog siyang matapos ang pagkatalo ulit nila. Galit na galit ito kung bakit hindi nila matalo-talo ang napakaliit na fortress. Ipinadala niya ang babaylan sa Ansi upang balaan siyang dala-dala ang pana ni Haring Jumong. Ikinagulat niyang ang pagdating doon ng dati niyang kasintahan. Inamin din naman ni Shimi na pinadala ito ng emperador upang ipaalam na planong gumawa ng bundok ang emperador sa harapan ng fortress kung hindi ito sumuko. Kinalaunan nagsimula ng bumuo ng bundok ang Tang Army sa harapan ng fortress na posibleng ikakatalo nila pag natapos ito. Patuloy pa ding hinihiling ni Shimi Keyang ang pagsuko upang sumama sa kanya, ngunit walang balak siyang at handa siyang protektahan ang fortress kapalit ng buhay niya. Tatagal ng 2 buwan bago matapos ang pagbuo ng bundok kaya minamadali na ito ng emperador. Gusto namang humingi ni Samul ng tulong sa Kapitolyo subalit tutol ang lahat dahil mabibigo lang ito. Itinuturing kasi sila ng general na Taksil sa bayan. Hiniling ni Paso sa commander na atakihin ang emperador habang abala ito sa konstruksyon. Ayaw pumayag ng commander sa plano niya dahil masyado itong mapanganib ngunit buo na ang pasya ni Paso at ito na lang ang nakikita niyang paraan. Naiyak na lang si Becca nang malaman ang binabalak ng kasintahan. Nangako naman si Paso na makakabalik itong ligtas. Subalit nang paalis na ang pangkat nagbigay ng babala ang babaylan sa emperador. Dahil doon nalaman ang binabalak nila at sila ngayon ang nahulog sa patibong ng emperador. Nagawang makabalik ni Paso sa fortress ngunit nag-aagaw buhay na ito, sinabi niyang may traidor sa panig nila at binilin sa commander na wag na itong antayin ni Becca. Dumating din si Becca pero sa oras na yun tuluyan ng binawian ng buhay si Paso, hiniling niya sa babaylan na ibalik ang kaluluwa ni Paso at hindi pa daw ito nakakalayo. Inamin ng babaylan na siya ang dahilan ng pagkamatay nito dahil nagbigay siya ng babala sa emperador. Nagalit ang lahat sa nalaman at balak itong patayin, galit na galit din siyang sa ginawa nito. Sinabi ni Shimi na iniwan na daw sila ng Diyos at nakita na niya ang pagbagsak ng Goguryeo kaya hinikayat niyang sumama siyang sa kanya sa emperador upang makaligtas. Bago pa ito mapatay ng commander inunahan na ito ni Samul at sinabi niyang hindi matatalo ang Ansi. Ngunit dahil sa pagkamatay ni Paso mag-isang sumugod si Becca sa emperador na humantong din sa kamatayan niya, pinabalik ng emperador ang katawan niya sa fortress para ipakita kay Yang. Ikinalungkot ng commander ang pagkamatay din ng kapatid. Agarang nagtungo si Samul sa Kapitolyo upang humingi ng reinforcement sa general para tulungan ang Ansi dahil anumang oras ay matatalo na ang fortress. Ngunit ayaw tumulong ni General yon sa Taksil na commander at nagalit ito sa kanya dahil pinadala ito doon upang patayin siyang hindi ang pagtaksilan din sila. Sinabi ni Samul na mamamayan din sila ng Goguryeo na nakikipaglaban para sa bansa, nagmamakaawa itong iligtas ang Ansi. Samantala sa fortress paglabas ni Yang, nakita niya ang mga batang naglalaro ng lupa sa tabi. Nakakuha ng idea siyang kaya agaran niyang pinulong ang mga minero na gumawa ng butas sa ilalim ng ginagawang bundok ng emperador. Agaran ding naghukay ang mga minero sa ilalim, umagat gabi katapat ng paggagawa ng Tang Army. Kinalaunan natapos na ang konstruksyon sa bundok, tapos na rin ang paghuhukay nila sa ilalim nito at inihahanda na lang din ang lahat, subalit biglang umulan ng malakas ng gabing yun kaya napuno ng tubig ang ginawa nilang hukay. Kinabukasan ng handa na ang Tang Army sa pagsalakay, ang plano niyang napaguhuin ang bundok ay pumalpak dahil basa ang mga poste at hindi nila ito masunog. Balak na lang ng mga minero na putulin na lang ang poste ng mano-mano, ngunit mamamatay sila pag ginawa nila ito kaya ayaw pumayag ng commander. Sinabi ng minero na wala na ding ibang paraan dahil mamamatay din naman sila pag nakapasok na ang Tang Army sa fortress, nagbili na lang din ito sa commander na protektahan ang fortress sa lahat ng paraan. Agarang pinagtulungang pinutol ng mga minero ang mga poste habang sinimulan na ng emperador ang pag-atake. Bago pa tuluyang nakapasok ang army sa fortress nagsimula ng umuga ang bundok hanggang sa tuluyan na itong bumagsak na ikinagulat ng emperador ang nangyari. Nagtagumpay ang balak ng commander at agarang sinakop ang gumuhong bundok. Galit na galit naman ang emperador na matapos niyang antayin ng matagal ang pagbuo sa bundok makukuha lang nila ito kaya inutos niya sa army ang agarang pag-atake upang bawiin ang bundok at patayin si Yang. Doon na nagsimula ang matinding labanan ng walang tigil mapaumaga man o gabi na walang pahinga. Hanggang sa puro nasugat ang kamay ni Yang sa walang tigil sa pagpana, nakaisip ito ng plano kaya pinakuha niya sa kawal ang pana ni Jumong sa silid niya.
Napansin ng emperador na tumigil na sa pag-atake ang pangkat ni Yang, hinala nilang naubusan na ang mga ito ng sandata, inatasan ng emperador ang Royal Guard na sila na ngayon ang umatake. Nag-alala din ang mga kasamahan ni Yang na wala na silang magamit pang sandata, dumating ang kawal na inutusan niya dala-dala ang pana. Balak niyang napanain ang emperador gamit ito, ngunit wala daw ibang makakahila ng pana kundi si Jumong lang, umaasa naman si Yang na tutulungan ito ni Jumong na mahila ang pana. Dahil doon agarang naghanda ang lahat upang protektahan ang commander sa lahat ng paraan. Nang sisimulan na niyang ang pagpana ay hindi niya ito magawang mag-alaw, nakita niya na lang na isa-isa nang namamatay ang mga kasamahan niya sa pakikipaglaban. Sinubukan niya ulit ang paggamit sa pana habang nagdadasal sa Diyos ng Goguryeo na tulungan ito at inaalala ang mga taong nagsakripisyo ng buhay nila, hanggang sa nagawa niya rin itong mapalipad at tumama sa mata ng emperador na dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Dumating din ang libo-libong reinforcement mula sa Kapitolyo kaya nagpasya na ang emperador na umatras na sa laban at tinanggap ang pagkatalo niya. Masayang nagdiriwang ang lahat ng mandirigman ng Ansi na nagawa nilang manalo sa digmaan. Dumating din si Samul habang hinabol naman ni General Yon kasama ng mga sundalo ang Tang Army. Tinagtagal binawian ng buhay ang emperador mula sa sugat niya sa laban, mula noon hindi na muling umatake pa ang Tang Dynasty sa Goguryeo. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.